Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga kapuso at kasama sa bawat kwentuhan. Muli, isang mainit na yakap mula sa inyong lingkod na laging handang maghatid sa inyo ng mga salaysay na kakatok sa inyong mga puso. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At kung hindi man, naway ang kwentong ating pagsasaluhan ngayon ay magbigay sa inyo ng kahit kaunting aliw at pananabik. Sabi nila, ang mga pangarap na binuo sa murang edad ang siyang pinakamatibay. Paano kung ang pangarap na yon na iningatan mo at inalagaan sa loob ng maraming taon ang siya mismong magiging dahilan ng pinakamalalim na sugat na mararanasan mo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at ang paghahanap ng tunay na katuparan sa gitna ng pagkawasak. Ang maliit na piraso ng plastik sa nanginginig na kamay ni Hiraya Alcantara ay tila isang hatol. Isang malungkot at brutal na hatol na paulit-ulit niyang natatanggap sa loob ng nakalipas na isang taon. Isang guhit. Isang tuwid na linyang kulay pula na tila sumisigaw sa katahimikan ng kwartong maingat niyang inihanda. Ang baby blue na pintura sa pader, ang mga ulap na iginuhit niya mismo, ang maliit na kuna sa gitna na may mga nakasabit na laruang bituin at buwan. Lahat ay isang testamento sa isang pangarap na ayaw pa ring magkatotoo. Pinunasan niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Ang init niyon ay kasing hapdi ng kabiguan sa kanyang puso. Pinilit niyang ngumiti habang tinitingnan ang hilera ng maliliit na damit sa aparador. Ang mga sapatos na sinlaki lamang ng kanyang hinlalaki, ang mga bonet na gawa sa malambot na sinulid. Lahat ay naghihintay, lahat ay umaasa, katulad niya. Sumandal siya sa pader at niyakap ang kanyang mga tuhod. Mula sa bintana, tanaw niya ang papalubog na araw sa kanilang baryo liwayway. Ang ginintuang kulay nito ay nagpinta sa kalangitan, isang tanawing dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ang bawat paglubog ng araw ay isa lamang paalala ng isa na namang araw na lumipas, isa na namang buwan, ng pag-asa na nauwi sa wala. Bigla, ang tanawing iyon ay nagbalik sa kanya sa ibang dapit hapon, sa ibang panahon. High school pa lamang sila noon ni Lino. Nakaupo sa parehong damuhan sa burol na ito. Tanaw ang buong baryo. Ang hangin ay sariwa. At ang tanging maririnig ay ang kanilang mga tawanan at mga pangarap na walang hangganan. Pagka-graduate natin, Hira, papakasalan kita agad, sabi ng binatang si Lino. Ang mga matay nagniningning na parang mga bituin. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ni Sean ay tila kayang pawiin ang anumang pag-aalinlangan sa mundo. Talaga lang ha? Baka makahanap ka ng iba sa Maynila. Biro niya, kahit pa ang puso niya'y umaapaw sa kilig. Umiling si Lino, lalong hinigpitan ng hawak sa kanya. Ikaw lang, Hiraya. Ikaw lang ang pangarap ko. Ikaw at ang pamilyang bubuuin natin. Magkakaroon tayo ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Bibilhan kita ng bahay dito mismo sa Liwayway, kung saan tanaw natin ang bawat pagsikat at paglubog ng araw. Pangako yan. Ang alaala ay kasing linaw ng luhang muling dumaloy sa kanyang mga mata. Nasaan na ang ningning sa mga mata ni Lino ngayon? Nasaan na ang init ng mga pangakong yon? Ang tunog ng sasakyan ni Lino sa garahe ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Mabilis niyang itinago ang pregnancy test sa ilalim ng unan sa kuna. Pinunasan ang kanyang mukha at huminga ng malalim. Ayaw niyang makita ni Lino ang kanyang kalungkutan. Sapat ng pareho silang nabibigatan. Bumukas ang pinto ng silid. Mahal ko? Pumasok si Lino. Guwapo pa rin sa suot nitong office attire.
kahit pabakas na ang pagod sa kanyang mukha. Agad siyang nilapitan nito at niyakap ng mahigpit. Dito lang pala kita makikita. Kumain ka na ba? Umiling si Hiraya. Isinubsob ang mukha sa dibdib ng asawa. Hinintay kita. Hinalikan ni Lino ang tuktok ng kanyang ulo. Kumusta ang araw mo? Alam ni Hiraya ang tunay na kahulugan ng tanong na iyon. Hindi nito tinatanong kung ano ang ginawa niya, kundi kung meron bang magandang balita. Bumitaw siya sa yakap at pilit nang ngumiti. Wala pa rin, Lino. Siguro sa susunod na buwan. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Lino. Isang kislap ng pagkadismaya na mabilis din itong pinalitan ng isang pilit na ngiti. Okay lang yan, mahal. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Ang importante, magkasama tayo. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Ang mga hinlalaki ay marahang humahaplos sa kanyang mga pisngi. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Darating din yon. Tiwala lang. Tumango si Hiraya. Gustong maniwala sa bawat salita nito. Ngunit may idinugtong si Lino na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Kahit anong mangyari, bulong nito, ang mga matay nakatingin sa malayo, sa kunang walang laman. Gagawa ako ng paraan para maging kompleto tayo. Hindi iyon tunog isang pangako, mas tunog iyong isang plano, isang lihim na balak na hindi niya maintindihan, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Mas malamig pa sa sahig na kinatatayuan niya. Bakit ganun ang sinabi nito? Ano ang paraan na iyon? Bago pa man siya makapagsalita, hinalikan na siya ni Lino sa labi, isang halik na tila pilit at mabilis. Halika na. Maghahapunan na tayo. Nagugutom na ako. Nauna na itong lumabas ng silid, iniwan si Hiraya na nakatayo roon. Gulong-gulo ang isipan. Sinundan niya ito ng tingin at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon nilang pagsasama, pakiramdam niya ay may isang bahagi ng kanyang asawa na hindi niya kilala. Ang hapunan nila ay tahimik. Ang mga ngiti ay pilit. Ang mga kwentuhan ay mababaw. Ang bigat sa puso ni Hiraya ay hindi nawala. Pagkatapos kumain, habang nag-aayos siya ng mesa, narinig niya ang mahinang pag-vibrate ng kanyang telepono na naiwan sa sala. Kinuha niya ito, inaakalang isa lamang itong promotional text. Ngunit ang pangalan sa screen ay pamilyar. Isang pangalang laging nagdudulot sa kanya ng ngiti. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kakampi. Ngunit ngayong gabi, ang mensahe nito ay tila may dalang kakaibang pahiwatig. From, Mahalina Hira, amiga, kailangan ko ng balikat mo. May problema ako. Ang Kalinaw Cafe ang kanilang naging kanlungan sa loob ng maraming taon. Ang amoy ng bagong timplang kape, ang mahinang tugtog ng musika, at ang mainit-init na kulay ng mga muebles. Lahat ng iyon ay nagsisilbing saksi sa hindi mabilang na mga tawanan, luha, at sikretong ibinahagi ni Hiraya at Mahalina. Ngunit sa pagpasok ni Hiraya sa pinto ngayon, isang kakaibang lamig ang kanyang naramdaman sa kabila ng pamilyar na init ng lugar. Sa isang sulok, nakita niya si Mahalina. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit ang marahang pag-alog ng mga balikat nito ay sapat nang sabihin kay Hiraya na umiyak ito. Agad siyang nilapitan ng kaba at pag-aalala. Halina. Mahinang tawag niya. Habang marahang hinahaplos ang likod ng kaibigan, humarap si Mahalina, ang maganda nitong mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata na laging puno ng sigla ay ngayoy puno ng sakit. Hira, anito sa basag na boses, bago yumakap sa kanya ng mahigpit. Wala na kami. Niyakap niya pabalik ang kaibigan. Anong nangyari? Sinong wala na? Akala ko ba maayos ang lahat sa inyo ni Marco? Umiling si Mahalina habang humihikbi sa kanyang balikat. Iniwan niya na ako, Hira. Bigla na lang, sabi niya,
Hindi na raw siya masaya. Masyado na raw akong demanding. Lahat na lang daw ng gusto ko, nasusunod. Pero hindi pa rin sapat. Umupo sila at sa loob ng halos isang oras, si Hiraya ay naging isang tainga. Kinuwento ni Mahalina ang lahat, ang maliliit na pag-aaway, ang panlalamig, hanggang sa biglaang pag-alis ni Marco. Bawat salita ni Mahalina ay tila isang punyal na tumutusok din sa puso ni Hiraya. Paano magagawa ng isang lalaki na saktan nang ganito ang isang babaeng tulad ni Mahalina na puno ng pagmamahal? Siguro may pagkukulang din ako, sabi ni Mahalina sa pagitan ng mga hikbi habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Siguro nga masyado ko siyang minahal, masyado kong ibinigay ang lahat. At sa sandaling iyon, sa pagpapakita ng kahinaan ng kanyang kaibigan, hindi napigilan ni Hiraya na ilabas ang sarili niyang bigat. Hindi, Halina. Hindi ikaw ang may problema. Sabi niya, ang boses ay naglalaman ng sarili niyang pighati. Minsan, kahit ibigay mo na ang lahat, hindi pa rin sapat sa kanila. Napatitig si Mahalina sa kanya, ang mga matay nagtatanong, may problema ba kayo ni Lino? Nagbuntong hininga si Hiraya. Ang bigat na kanina pa niya dinadala ay tila bumuhos. Hindi kami nag-aaway. Pero ramdam ko ang pressure, Halina. Ang bigat. Itong hindi ko pagbubuntis. Nakikita ko sa mga mata niya ang pagkadismaya sa tuwing dumarating ang buwan ng dalaw ko. Naririnig ko sa boses ng nanay niya ang panunumbat. Pakiramdam ko, binibigo ko siya. Hinawakan ni Mahalina ang kanyang kamay. Huwag mong isipin yan, Hira. Mahal ka ni Lino. Alam ko, mabilis na sagot ni Hiraya. Pero ang pagmamahal ba, sapat na? Paano kung dumating ang araw na mapagod na siyang maghintay? Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Mahalina. Isang kislap na hindi nabasa ni Hiraya. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Hira, makinig ka sa akin bilang kaibigan mo. Seryosong sabi nito. Siguro, kailangan lang ni Lino ng konting freedom. Masyado na siyang pressured sa trabaho. Tapos pag uwi niya, ito pa ang problema. Baka kailangan niyang makahinga. Baka kailangan mong bigyan siya ng espasyo para wag niyang maramdaman na nasasakal na siya. Ang mga salitang yon ay tumagos sa isip ni Hiraya. May punto si Mahalina. Baka nga masyado na niyang idinadamay si Lino sa kanyang kalungkutan. Baka nga kailangan nitong makalimot paminsan-minsan. Tumango siya, nagpapasalamat sa payo ng kaibigan. Hindi niya alam na ang mga salitang yon ay hindi payo, kundi lason na unti-unting sisira sa kanyang isipan. Pag-uwi ni Hiraya sa bahay, dala pa rin niya ang bigat ng pag-uusap nila. Para siyang nahahati. Awa para kay Mahalina at panibagong pag-aalala para sa sarili niyang pagsasama. Habang naghahanda siya ng merienda, tumunog ang kanyang telepono. Numero ng biyenan niya. Hello po, Mama. Bati niya. Pilit pinapasigla ang boses. Hira, kumusta na? Anang boses sa kabilang linya, matamis ngunit may talim. Tumawag lang ako. Nanganak na pala si Cynthia, yung pinsan ni Lino. Ang lusog-lusog ng baby boy niya. Tuwang-tuwa kami. Sana talaga. Sana sa susunod, kayo naman ni Lino ang makapagbigay sa amin ng ganyang kaligayahan. Alam mo na, hindi na rin kami bumabata. Pagkababa ng telepono, napaupo si Hiraya sa silya. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila karayom na tumusok sa kanyang puso. Gabi na nang umuwi si Lino. Inihanda ni Hiraya ang paborito nitong adobo. Umaasang mapapagaan nito ang gabi nilang dalawa. Ngunit nang pumasok si Lino sa pinto at yumakap sa kanya, isang amoy ang biglang nanuot sa kanyang pang-amoy. Isang matamis at pamilyar na amoy ng pabango. Ang pabangong laging ginagamit ni Mahalina. Kumunot ang noo niya. Galing ka ba sa mall, mahal?
Tanong niya, sinusubukang gawing natural ang tono. Ha? Hindi. Bakit? Sagot ni Lino. Tila nag-iwas ng tingin habang naguhubad ng sapatos. Wala naman. Naamoy ko lang. Parang may naamoy akong pabango. Sabi niya. Pinagmamasdan ang reaksyon ng asawa. Baka sa opisina. Alam mo naman maraming babae doon. Mabilis na sagot ni Lino bago dumiretso sa banyo. Maliligo lang ako. Sinundan ni Hiraya ng tingin ng asawa. Ang sagot nito ay tila masyadong mabilis, masyadong rehearsed. Pinilit niyang iwaksi ang pagdududa. Pagod lang siguro siya. Paranoid. Sinubukan niyang maging masaya habang kumakain sila. Nagkwento siya tungkol sa pag-uusap nila ni Mahalina. Hindi binabanggit ang tungkol sa pabango. Tumango-tango lang si Lino. Ang isip ay tila lumilipad sa ibang lugar. Kawawa naman pala si Halina. Sabi ni Lino, hindi man lang tumitingin sa kanya. Mabuti na lang nandyan ka para sa kanya. Oo naman. Kaibigan ko yon, sagot ni Hiraya. Kaya nga naisip ko, baka gusto mong iyayain natin siyang mag-dinner sa labas bukas para naman sumaya siya kahit paano. Biglang nabulunan si Lino sa kanyang kinakain. Ha? Wag muna. Baka kailangan niya ng space. Tsaka may bigla ang meeting ako bukas. Baka gabihin ako ng sobra. Ang mga dahilan ni Lino ay tila mga pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Dati, si Lino ang unang-unang mag-aalok ng tulong para kay Mahalina. Ngayon, bakit tila umiiwas ito? Ang gabi ay lumalim sa isang hindi komportableng katahimikan. Nang mahiga na sila, niyakap ni Hiraya si Lino mula sa likod. Umaasang mararamdaman ang pamilyar na init at kapanatagan. Ngunit ang katawan ni Lino ay nanatiling naninigas. Ilang sandali pa, narinig ni Hiraya ang mahinang pag-vibrate ng telepono ni Lino sa bedside table. Nakita niya sa dilim ang paggalaw ng asawa. Maingat nitong kinuha ang telepono at dahan-dahang bumangon sa kama. Saan ka pupunta? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. May emergency lang sa trabaho. May kailangan akong tapusing report. Doon na lang ako sa sala para hindi ka maistorbo. Pabulong na sagot ni Lino. Hindi lumilingon. Lumabas ito ng silid at marahang isinara ang pinto. Ngunit hindi tanga si Hiraya. Hindi rin siya bingi. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng sliding door patungo sa kanilang beranda. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang puso'y kumakabog na parang tambol. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto. Sa siwang ng kurtina, nakita niya ang anino ni Lino sa labas. Nakatalikod ito. Ang telepono ay nakadikit sa tainga. Hindi niya marinig ang buong usapan. Tanging mga pira-pirasong salita lamang na dala ng hangin. Alam ko. Mag-iingat ka. Huwag mo nang isipin, yon, sige na, bukas na lang. At bago nito ibaba ang telepono, narinig niya ang dalawang salita na tila bumaon sa kanyang dibdib. I love you. Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig upang pigilan ng isang hikbi. Ilang sandali pa, bumalik si Lino sa loob. Nakita nitong gising siya. Ang gulat sa mukha nito ay hindi maitago. Sino yon? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay puno ng sakit na pilit niyang tinatago. Si Mama. Mabilis na sagot ni Lino. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nangangamusta lang. Si Mama. Ang kanyang biyenan. Sasabihan ng I love you sa ganitong oras ng gabi? Hindi na kumibo si Hiraya. Humiga na lamang siya pabalik at tumalikod sa asawa. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe ng pagtataksil ay malinaw na nakaguhit sa kanyang isipan. Hindi pa niya alam kung sino. Hindi pa niya alam kung paano. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Hiraya na ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking ama ng kanyang mga pangarap, ay may tinatagong isang lihim na kayang dumurog sa kanilang dalawa.
Nakatagilid si Lino sa kama, nakaharap sa pader, ngunit gising na gising ang kanyang diwa. Ramdam niya ang bawat paghinga ni Hiraya sa kanyang likuran, isang paghingang malalim at tila may bigat. Ramdam niya ang espasyo sa pagitan nilang dalawa. Isang espasyong dati puno ng init at yakap. Ngayoy puno ng hindi masambit na mga tanong at isang nakabibininging katahimikan. Ang pagtalikod sa kanya ni Hiraya kanina ay mas masakit pa sa sampal. Ito ay isang tahimik na hatol, isang pader, na itinayo sa pagitan nila dahil sa isang kasinungalingang alam niyang naramdaman ng asawa. Si Mama, ang dali-dali niyang palusot ay tila lalong nagdiin sa kanyang pagkakasala. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ni Hiraya sa silid pambata ang bumabalik. Ang lungkot sa mga mata nito, ang pilit na nangiti. Ang bawat buwan na lumilipas ay tila isang dagok hindi lang kay Hiraya, kundi pati na rin sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang bigo, isang bigong asawa, isang bigong lalaki. Ang mga pangarap na binuo nila ay unti-unting gumuho sa bawat negatibong resulta ng pregnancy test. At ang bigat niyon ay dinadala nilang dalawa sa isang nakakasukang katahimikan. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono sa bedside table. Mabilis niya itong dinampot. Tinitiyak na naka-silent mode pa rin ito. Isang mensahe mula kay Mahalina. Lino, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya mag-isa. Please. Bumilis ang tibok ng puso ni Lino. Konsensya, pag-aalala. Ngunit may isa pang emosyon na gumapang sa kanyang sistema. Isang pakiramdam na kailangan siya. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman sa sarili niyang pamamahay. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag gisingin si Hiraya. Nagsuot siya ng damit sa dilim at kinuha ang susi ng kotse. Sa bawat kilos niya, para siyang magnanakaw na tumatakas sa sarili niyang buhay. Nagsimulang pumatak ang ulan, paglabas niya ng bahay. Habang nagmamaneho siya sa basang kalsada ng Baryo Liwayway, ang bawat paghampas ng wiper sa salamin ay tila kasabay ng pagtibok ng kanyang puso. Kaibigan lang, sabi niya sa sarili. Kailangan niya ng tulong. Si Hira mismo ang nagsabi na dapat kaming nandyan para sa kanya. Ngunit sa ilalim ng mga palusot na yon, alam niya ang totoo. Tumatakas siya. Tumatakas siya mula sa malungkot na mga mata ni Hiraya. Tumatakas siya sa kunang walang laman. Tumatakas siya sa sarili niyang kabiguan. Si Mahalina, sa kanyang biglaang pangangailangan, ay naging isang perpektong dahilan. Isang pagkakataon para maramdaman niyang muli na siya ay isang lalaking kayang magbigay ng solusyon, hindi isang lalaking bahagi ng problema. Nakarating siya sa apartment ni Mahalina. Ang ilaw lamang mula sa bintana nito ang nagbibigay liwanag sa madilim na pasilyo. Kumatok siya ng 3 beses. Bumukas ang pinto. Si Mahalina. Nakasuot ito ng isang manipis na silk robe. Ang buhok niya ay bahagyang magulo at ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga sa kaiiyak. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Lino. Nakita niya ang isang babaeng nasasaktan, isang babaeng nangangailangan ng tagapagligtas. Lino, bulong nito, bago siya biglang niyakap ng mahigpit. Isinubsob ang muka sa kanyang dibdib. Salamat. Salamat dumating ka. Niyakap niya ito pabalik. Halina, anong nangyari? Hinila siya nito papasok at isinara ang pinto. Ang loob ng apartment ay bahagyang madilim. Tanging isang maliit na lampshade ang nakabukas. May bote ng alak sa mesa at 2 baso. Hindi ko na kaya, Lino. Sabi nito habang kumakala sa yakap. Ngunit ang mga kamay ay nanatili sa kanyang mga braso. Ang sakit-sakit pala. Ang magmahal, ang maiwan. Pinaupo niya ito sa sofa. Magiging maayos din ang lahat. Umiling si Mahalina at isang butil ng luha na naman ang pumatak mula sa mata nito. Paano?
Paano kung ang problema ay ako? Tumingin ito sa kanya ng diretso. Ang mga matay, tila kayang basahin ang pinakatatago niyang mga lihim. Nakikita ko sa mga mata mo, Lino, ang bigat na dinadala mo, ang lungkot na pilit mong tinatago para kay Hira. Natigilan si Lino. Walang sino man ang nagsabi niyon sa kanya. Si Hiraya, sa sarili nitong pighati, ay hindi nakikita ang bigat na pasandin niya. Huwag mong isipin yan. Problema namin yon. Mahinang sagot niya. Pero kaibigan mo ako, Lino. Giit ni Mahalina. Inilapit ang mukha nito sa kanya. At bilang kaibigan mo, nakikita ko. Nakikita ko ang pagod mo. Hindi kasalanan ni Hira na hindi siya magkaanak. Pero hindi mo rin kasalanan na makaramdam ka ng pagod. Hindi mo kasalanan na hanapin mo na may nakakaintindi sa'yo bilang isang lalaki. Ang mga salitang iyon ang mga salitang matagal nang gustong marinig ng kanyang kaluluwa. Isang pagpapatunay, isang pag-unawa. Hinaplos ni Mahalina ang kanyang pisngi. Ang paghaplos na yon ay nagpadala ng kuryente sa buo niyang katawan. Nandito lang ako, Lino. Nakikinig. Nakakaintindi. Sa ilalim ng malabong ilaw, sa saliw ng malakas na buhos ng ulan sa labas, ang linya sa pagitan ng pagdamay at tukso ay unti-unting nabura. Ang bango ng pabango ni Mahalina, ang init ng kanyang mga haplos, ang mga salitang nagbibigay lunas sa kanyang sugatang pagkalalaki. Lahat ay nagsanib upang sirain ang anumang natitirang depensa sa kanyang pagkatao. Hinalikan siya nito. At sa gabing iyon ng kataksilan, sa halip na itulak ito palayo, tumugon si Lino. Madaling araw na nang magising ang kanyang ulirat. Ang ulan ay tumila na, at ang bigat ng kanyang ginawa ay tila isang kumot na dumagan sa kanya. Dahan-dahan, siyang bumangon, nagbihis sa dilim, at iniwan ang natutulog na si Mahalina. Habang nagmamaneho pa uwi, ang bawat kanto ng Baryo Liwayway ay tila isang paalala ng kanyang mga pangako kay Hiraya. Ang burol kung saan sila nangako, ang simbahan kung saan sila ikinasal, ang bahay na binuo nila para sa kanilang mga pangarap. Lahat ay nabahiran na ng dumi ng kanyang pagkakasala. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kotse sa garahe. Pinihit ang siradura ng pinto na tila isang kriminal. Ngunit pagpasok niya sa loob, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya. Nakaupo si Hiraya sa mesa sa kusina. Sa harap nito ay isang tasa ng kapeng malamig na. Hindi ito lumingon, ngunit alam niyang kanina pa ito naghihintay. "Sorry, mahal," sabi niya. Ang boses ay paos. "Inabot ako sa opisina. Nagkaproblema sa system." Isang kasinungalingang walang kabuhay-buhay. Isang palusot na kahit siya ay hindi kapani-paniwala. Dahan-dahang lumingon si Hiraya. Walang galit sa mukha nito, walang mga luha. Ang naroon lang ay isang nakapangingilabot na kalmadong pagtatanong sa kanyang mga mata. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito na para bang isa siyang estranghero. At sa katahimikan na iyon, alam ni Lino na may nagsimula nang mamatay sa pagitan nilang dalawa. Isang butil ng pagdududa ang naitanim at alam niya, sa puso niya, nadidiligan niya ito ng marami pang kasinungalingan sa mga araw na darating. Lumipas ang ilang linggo. Ang tensyon sa pagitan nina Hiraya at Lino ay dahan-dahang napalitan ng isang marupok na kapayapaan. Si Lino ay naging mas maalaga, mas malambing. Lagi itong may dalang bulaklak pag-uwi, laging nagtatanong tungkol sa araw niya. Pilit na pinaniwala ni Hiraya ang sarili na ang gabing iyon ng pagdududa ay bunga lamang ng kanyang pagod at kalungkutan. Kailangan niyang magtiwala. Ang tiwala ang tanging pundasyon na natitira sa kanila. Isang hapon, habang nagdidilig si Hiraya ng halaman sa kanilang hardin, isang taxi ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula roon si Mahalina.
Ngunit hindi ito ang Mahalina na puno ng sigla na kilala niya. Ang kanyang kaibigan ay maputla, ang mga matay tila may dalang mabigat na balita, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nagbabayad sa driver. Halina, anong nangyari? Salubong ni Hiraya, puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Mahalina. Sa halip, iniabot nito ang kanyang kamay. Sa palad nito ay isang maliit na bagay na puti. Isang pregnancy test. 2 malinaw na pulang guhit ang nakatatak dito. Natigilan si Hiraya. Ang simbolo ng kanyang pinakamalaking kabiguan ay siya namang hawak ngayon ng kanyang kaibigan. Kanino to? Tanong niya, kahit pa alam na niya ang sagot. Sa akin, humihikbing sagot ni Mahalina. Buntis ako, Hira. Niyakap ni Hiraya ang kaibigan. Ngunit ang unang pumasok sa isip niya ay hindi awa, kundi isang katanungan. Si Marco? Nagkaayos na kayo? Umiling si Mahalina. Lalong humigpit ang yakap. Hindi, Hira. At yun ang problema. Tinawagan ko siya. Sinabi ko sa kanya. Ang sabi niya, hindi raw siya handa. Itinanggi niya ako. Itinanggi niya ang magiging anak namin. Ang bawat salita ay tila isang dagok sa puso ni Hiraya. Paanong ang isang pangarap para sa kanya ay isang bangungot para sa kanyang kaibigan? Anong gagawin mo ngayon? Hindi ko alam, sabi ni Mahalina sa basag na boses. Wala akong pamilya dito. Wala akong mapupuntahan. Mag-isa lang ako, Hira. Natatakot ako. Sakto namang dumating si Lino mula sa trabaho. Nakita niya ang 2 babae sa hardin. Ang isa'y umiiyak habang ang isa'y yumayakap. Anong nangyayari dito? Tanong ni Lino. Ang boses ay nag-aalala. Humarap si Hiraya sa asawa, ang mga matay puno ng awa para sa kaibigan. Si Halina. Buntis siya. At iniwan siya ni Marco. Ang mukha ni Lino ay biglang namutla na parang papel. Ang ngiti na handa sana nitong ibigay kay Hiraya ay naglaho, napalitan ng isang ekspresyong hindi mabasa. Gulat, takot, pagkataranta. Iniiwas nito ang tingin kay Hiraya at itinuon ang mga mata kay Mahalina. Gagawin natin ang lahat para tulungan ka. Mabilis na sabi ni Lino. Ang boses ay tila pilit at mas mataas kaysa sa normal. Huwag kang mag-alala, Halina. Hindi ka namin pababayaan. Nandito kami. Nandito kami para sa'yo. Ang bilis ng pagsang-ayon ni Lino ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Hiraya. Ngunit may isang maliit na bahagi ng kanyang isipan na nagtaka. Bakit tila mas apektado pa ito kaysa sa kanya? Marahil, naawa lang talaga ito sa kanilang kaibigan at nagsimula ang bagong yugto sa kanilang buhay. Pansamantalang tumira si Mahalina sa kanilang guest room, si Hiraya sa kanyang walang katapusang kabaitan at sa pagnanais na maranasan kahit anmano ang pag-aalaga sa isang nagdadalang tao, ay ibinuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa kaibigan. Ipinagluluto niya ito ng masusustansyang pagkain, sinasamahan sa mga umaga ng pagsusuka at hinahaplos ang likod nito sa tuwing nahihirapan ito. Isang araw, sinamahan nilang 2 ni Lino si Mahalina para sa unang ultrasound nito. Sa maliit at malamig na silid ng klinika, nakatingin sila sa itim at puting imahe sa screen. Ayan, sabi ng doktora, nakangiti. Naririnig niyo ba yan? Yan ang tibok ng puso ng baby niyo. Napakalakas. Napaluha si Hiraya sa tuwa at sa kaunting inggit. Isang pangarap na naririnig niya para sa iba. Tumingin siya kay Lino, umaasang makita ang parehong emosyon, ngunit ang asawa niya ay nakatitig lamang sa screen. Ang mukha ay seryoso, ang mga kamao ay nakakuyom. Nasaan po pala ang mister niyo, ma'am? Tanong ng doktora kay Mahalina. Siguradong excited na siyang makita to. Kamukha niya siguro ang baby. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. At sa isang iglap na yon,
Sa isang kisap-mata na marahil ay hindi sinasadya, nakita ni Hiraya ang paggalaw ng mga mata ni Mahalina. Isang mabilis na sulyap. Isang sulyap na hindi nakadirekta sa kanya o sa doktora, kundi sa lalaking tahimik na nakatayo sa tabi niya. Isang sulyap patungo kay Lino. Mabilis ding ibinalik ni Mahalina ang tingin sa doktora at pilit na ngumiti. Nasa abroad po siya, Dok, pero ipapadala ko po sa kanya ang picture. Ang insidenteng iyon ay maliit lamang, ngunit para itong isang maliit na batong bumara sa lalamunan ni Hiraya. Pinilit niyang iwaksi iyon. Guni-guni niya lang siguro. Stress, pagod. Ngunit ang mga maliliit na bato ay nagsimulang dumami. Gabi-gabi, naririnig niyang bumabangon si Lino para kumuha raw ng tubig, ngunit naririnig din niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng guest room. Ang mga gastusin sa kanilang credit card ay nagsimulang lumaki. Mga gamit pambata, bitamina para sa buntis, mga bagay na hindi kailanman sinasabi ni Lino sa kanya. Ang gabi ng kumpirmasyon ay dumating nang hindi niya inaasahan. Maghahating gabi na at hindi pa rin siya makatulog. Ang maliit na sulyap sa klinika ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Bumangon siya para uminom ng tsa. Umaasang makakatulong yon para pakalmahin ang kanyang sarili. Pagdaan niya sa may veranda, narinig niya ang isang pamilyar na boses, si Lino. Nakatayo ito sa labas, sa dilim, may kausap sa telepono. Ang boses nito ay mahina, puno ng pag-aalaga, na tila isang amang kumakausap sa kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit sa salaming pinto, nagtatago sa likod ng kurtina. Huwag mo nang alalahanin yon, naririnig niyang sabi ni Lino. Ang mahalaga, malusog kayo. Oo, ako ang bahala sa lahat. Matulog ka na. Kailangan mong magpahinga. Para sa kanya. May sandaling katahimikan. Sige na, mahal ko kayo. Nang marinig niya ang mga huling salita, naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng kurtina. Sakto namang lumingon si Lino at nakita siya. Ang gulat at takot sa mukha ng kanyang asawa ay hindi maikukubli ng dilim. Mabilis nitong ibinaba ang telepono. Hiraya, gising ka pa pala, sabi ni Lino. Ang boses ay nauutal. May tinawagan lang ako sa trabaho. Hindi kumibo si Hiraya. Nakatitig lang siya sa asawa. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit mas malamig ang yelong bumabalot ngayon sa kanyang puso. Hindi na niya kailangang magtanong kung sino ang nasa kabilang linya. Ang sagot ay natutulog lamang sa kabilang silid. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Ang tiyan ni Mahalina ay unti-unti nang lumaki. At kasabay nito, ang distansya sa pagitan ni Hiraya at Lino ay tila isang bangin na hindi na kayang tawirin. Ang kanilang mga gabi ay puno ng katahimikan. Ang kanilang mga umaga ay puno ng pilit ng ngiti. Si Hiraya ay naging isang tagamasid sa sarili niyang pamamahay. Pinapanood ang dalawang taong pinakamalapit sa kanya na kumikilos sa isang dula-dulaan na siya lamang ang hindi nakakaalam ng script. Isang araw, tulad ng inaasahan, dumating ang oras ni Mahalina. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sa gitna ng gabi, narinig ni Hiraya ang mahinang katok mula sa guest room. Sinundan ng isang ungol ng sakit. Sila ni Lino ang nagmamadaling nagdala kay Mahalina sa ospital. Sa waiting room habang si Mahalina ay nasa loob ng delivery room, si Hiraya ay hindi mapakali. Ngunit si Lino ay tila isang leon sa loob ng hawla. Pabalik-balik ito sa paglalakad. Ang mukha ay puno ng pag-aalala na higit pa sa pag-aalala ng isang kaibigan. Ito ay pag-aalala ng isang ama. Pagkalipas ng ilang oras, isang nurse ang lumabas at ngumiti. Congratulations po, sir. It's a healthy baby boy. Pwede niyo na pong makita ang mag-ina. Ang nurse ay direktang tumingin at ngumiti kay Lino. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lino. Halos takbuhin nito ang pasilyo patungo sa silid.
Iniwan si Hiraya na nakatayo roon, tila isang estatwa. Ang salitang sir na binitiwan ng nurse ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Sinundan niya si Lino, ang mga paay tila may sariling isip. Pagdating niya sa pintuan ng silid, natigilan siya. Nakita niya si Lino sa tabi ng kama. Hawak nito ang kamay ni Mahalina na kahit pagod ay nakangiti. At sa mga braso ni Mahalina, naroon ang isang maliit na sanggol, balot sa puting kumot. Ngunit ang tumatak sa isipan ni Hiraya ay ang paraan ng pagtingin ni Lino sa sanggol. Isang tingin na puno ng pagkamangha, pagmamahal, at pag-aari. Isang tingin na matagal na niyang pinangarap na makita mula rito. Isang tingin na para sana sa kanilang anak. Dahan-dahan siyang pumasok. "Kumusta ka, Halina?" Tumingin sa kanya ang dalawa. Tila nagulat na naroon siya. Mabilis na bumitaw si Lino sa kamay ni Mahalina. "Hira, okay lang kami." Sagot ni Mahalina, ang boses ay mahina. "Gusto mo siyang kargahin?" Umiling si Hiraya. "Mamaya na lang siguro. Magpahinga ka muna." Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip. Si Mahalina at ang sanggol na pinangalanan nilang si Liam ay umuwi na sa kanilang bahay. Ang bahay na dati tahimik ay napuno na ng iyak ng sanggol sa gabi. At sa bawat pag-iyak ni Liam, hindi si Mahalina o si Hiraya ang unang bumabangon. Si Lino. Naririnig ni Hiraya ang mga yapak ng kanyang asawa sa dilim, ang pagbukas ng pinto sa kabilang silid, at ang mahinang pag-awit nito ng uyayi. Nagkukunwari siyang tulog, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat sa dilim, nakikinig sa bawat tunog ng pagtataksil. Nagsimula siyang maghanap. Hindi na niya kayang manahimik na lang at magkunwari. Isang hapon, habang wala si Lino at tulog si Mahalina, pumasok siya sa opisina ng asawa sa kanilang bahay. Naghalungkat siya ng mga papel. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga dokumento, nakita niya ang isang folder. Sa loob nito ay mga resibo. Resibo mula sa isang mamahaling baby store, crib, stroller, mga damit. Ang petsa, 1 linggo bago pa man umamin si Mahalina tungkol sa kanyang pagbubuntis. At ang halaga ay sapat na para bumili ng lahat ng kailangan ng isang bagong panganak na sanggol. Isang halagang hindi kailanman nabanggit ni Lino sa kanya. Kinuha niya ang isa sa mga resibo at itinago sa kanyang bulsa. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Lino. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, habang si Mahalina ay nagpapatulog kay Liam sa silid, inilapag ni Hiraya ang resibo sa mesa. "Lino, ano to?" tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tiningnan ni Lino ang resibo. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. "Saan mo to nakuha?" "Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, ano to?" Pag-uulit ni Hiraya. "Resibo. Para sa mga gamit ni Liam." Mabilis na sagot ni Lino. "Tinulungan ko lang si Halina. Alam mo namang wala siyang pera." "Tinulungan mo siya? O binili mo para sa kanya? Para sa anak niyo?" Ang huling 2 salita ay lumabas na parang lason sa kanyang bibig. Biglang tumayo si Lino. Ang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. "Ano bang sinasabi mo, Hiraya? Nagpaparinig ka na naman ba? Pagod na ako sa mga duda mo." "Duda?" Tumaas ang boses ni Hiraya. Ang kalmadong inaipon niya ay biglang gumuho. "Duda ba to, Lino? O katotohanan na pilit mong tinatago sa akin? Gabi-gabi, naririnig kita. Nakikita ko kung paano mo siya tingnan. Kung paano mo tingnan ang batang yan. Huwag mo akong gawing tanga." "Tumigil ka na!" Sigaw ni Lino. Ang mukha'y namumula sa galit. "Nagseselos ka lang. Nagseselos ka dahil siya may anak. At ikaw, wala. Kaya gumagawa ka ng mga kwento sa isip mo." Ang mga salitang yon ay tumama kay Hiraya na parang isang malakas na sampal. Ang sakit ay hindi maipaliwanag.
Ginamit ni Lino ang kanyang pinakamalaking kahinaan laban sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Mahalina, karga-karga si Liam. Anong nangyayari dito? Rinig na rinig ang sigawan niyo. Tiningnan ni Hiraya ang dalawa, ang lalaking minahal niya at ang babaeng tinuring niyang kapatid. Nakatayo sila roon na tila isang pamilya na ginugulo ng isang estranghero. Wala. Malamig na sagot ni Hiraya. Wala to. Tumayo siya, ngunit bago siya umalis, may isang eksena siyang hindi malilimutan. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, ang maliit na kamay ni Liam ay gumalaw at hindi sinasadyang nahawakan ang pisngi ni Lino. At si Lino, sa isang iglap, ay napangiti. Isang ngiti na puno ng pagmamahal. Umalis si Hiraya sa kusina, ngunit hindi siya pumunta sa kanilang silid. Dumiretso siya sa kwarto kung saan nakalagay ang lahat ng gamit na pinaghandaan niya para sa kanilang pangarap na anak. Ang kunang walang laman, ang mga damit na hindi na isusuot. Binuksan niya ang isang lumang aparador. Sa pinakailalim, kinuha niya ang isang album. Ang kanilang high school album. Habang binubuklat niya ang mga pahina, ang mga masasayang alaala ay tila mga multo na nanunumbat. At sa huling pahina, may isang litratong nakasingit sa likod. Isang litrato na matagal na niyang nakalimutan. Si Lino at si Mahalina, magkatabi, nakangiti. Si Lino ay nakatingin sa kamera, ngunit si Mahalina ay nakatingin kay Lino. Isang tingin na puno ng pagsamba, isang tingin na hindi para sa isang kaibigan. At si Lino, sa litratong yon, ay may bahagyang nangiti sa labi na tila may alam siyang isang sikretong hindi alam ng iba. Isinara ni Hiraya ang album. Ang mga anino ay hindi na anino. Sila ay mga halimaw na nagpapakita na sa liwanag. Ang bahay na dating simbolo ng pangarap ni Hiraya ay naging isang malamig na bilangguan. Bawat sulok ay may anino ng pagtataksil. Ang iyak ng sanggol sa gabi ay hindi na tunog ng buhay, kundi tunog ng panunumbat. Ang mga ngiti ni Mahalina ay hindi na ngiti ng isang kaibigan, kundi ng isang nagwagi. At ang bawat pag-iwas ng tingin ni Lino ay isang kumpirmasyon ng kasalanang ayaw nitong aminin. Upang makatakas kahit sandali, nagpaalam si Hiraya na mamamalengke siya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo sa bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Habang tulak-tulak niya ang kanyang cart sa pasilyo ng grocery store, ang kanyang isip ay lumilipad. Paano siya napunta sa sitwasyong ito? Saan siya nagkamali? Sa sobrang pag-iisip, hindi niya namalayan ang isang lata ng gatas na nahulog mula sa estante. Gumulong ito sa sahig. At nang yumuko siya para kunin ito, isang kamay ang nauna ng dumampot. "Miss, heto po." Isang pamilyar na boses. Tumingala si Hiraya. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay matangkad, nakangiti, at may mga matang tila nangungusap. Ilang segundo pa bago niya ito tuluyang nakilala. "Sina? Sinag?" Bulong niya, hindi makapaniwala. "Sinag Aguilar?" Lalong lumapad ang ngiti ng lalaki. Hiraya Alcantara. Ay Salcedo na pala. Pagtatama nito sa sarili. "Ako nga, grabe, ang tagal na. 10 taon? 12? Mga ganoon na nga." Sagot ni Hiraya. Pilit nang ngumingiti. Biglang bumalik ang mga alaala. Si Sinag, ang tahimik ngunit matalinong kaklase niya noong high school, ang aarkitekto na laging nagdodrawing sa likod ng kanyang notebook. Ang isa sa mga unang lalaking umamin ng pagkagusto sa kanya bago pa man naging sila ni Lino. "Kamusta ka na? Mukhang hindi ka tumatanda." Papuri ni Sinag, ang mga matay tapat. "Salamat. Maayos naman." Sagot ni Hiraya, isang kasinungalingang naging automatiko na sa kanya. "Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa Cebu ka na."
bumalik na ako. Dito na ulit sa Liwayway. Nagtayo ako ng maliit na architectural firm. Mas masarap pa rin talagang umuwi. Kwento nito. May kinuha itong gatas mula sa estante at inilagay sa cart ni Hiraya. Para yan sa baby mo? Biglang nanlamig ang mga kamay ni Hiraya. Ah, hindi. Para sa pamangkin ko. Nakikitira sa amin. Tumango si Sinag, ngunit hindi nawala ang matamang pagtitig nito sa kanya. Para bang may nakikita ito sa kanyang mga mata na pilit niyang itinatago. Nagpatuloy sila sa paglalakad, sabay na tinutulak ang kani-kanilang cart. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga dati nilang kaklase, sa mga gurong kinaiinisan nila, sa mga kalokohan ng kabataan. Sa loob ng ilang minutong yon, nakalimutan ni Hiraya ang bigat na kanyang dinadala. Naramdaman niyang muli siyang si Hira, ang dalagang puno ng pangarap, hindi si Mrs. Salcedo, ang asawang nalulunod sa pagdududa. Nang malapit na sila sa counter, biglang huminto si Sinag. Hira, seryosong sabi nito, pwede ba akong magtanong? Oo naman. Tinitigan siya nito ng diretso sa mga mata. Masaya ka ba talaga? Ang simpleng tanong na yon ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Hiraya. Walang paligoy-ligoy, walang pabalat bunga. Isang tanong na matagal na niyang hindi tinatanong sa sarili. Gusto niyang sumigaw ng hindi. Gusto niyang ibuhos ang lahat ng sakit, ngunit pinigilan niya ang sarili. Oo naman, sagot niya, kahit ang boses ay bahagyang pumiyok. Masaya ako. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Sinag, na para bang alam nito ang totoo ngunit piniling huwag na lang siyang pilitin. Mabuti kung ganoon, sabi nito. Pero minsan, Hira, ang mga mata hindi marunong magsinungaling. Dumukot ito sa kanyang wallet at iniabot sa kanya ang isang business card. Sinag Aguilar, Architect. Kung sakaling kailangan mo ng kausap, sabi ni Sinag, o kung sakaling maisip mong magpatayo ng sarili mong mundo, yung walang halong kasinungalingan, tawagan mo lang ako, kahit bilang isang kaibigan lang. Tinanggap ni Hiraya ang card, ang mga daliri nanginginig. Nagpaalam sila sa isa't isa, at habang pinapanood niyang maglakad palayo si Sinag, isang pakiramdam ng panghihinayang ang biglang sumalakay sa kanya. Isang what if. Paano kaya kung pag-uwi niya sa bahay, ang gaan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. Naabutan niya si Mahalina sa sala, karga si Liam, habang pinapanood si Lino na buong pusong nag-a-assemble ng isang bagong baby walker. Ang tawanang naririnig niya mula sa kanila ay isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang larawan kung saan siya ay isang estranghero. Dumiretso siya sa kanilang silid at inilapag ang mga pinamili. Ang business card ni Sinag ay nasa loob pa rin ng kanyang palad. Tinitigan niya iyon. Isang pangalan, isang numero, isang paalala na mayroong mundo sa labas ng kanyang bilangguan. Itinago niya yon sa pinakatagong bulsa ng kanyang pitaka. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga damit, nakita niya ang isang pamilyar na sobre sa ibabaw ng kanilang kama. Isang imbitasyon. Ang makintab na papel ay may larawan ng isang cake at isang kandila. You are invited to the first birthday and christening celebration of our little prince, Liam Ramos. Binuksan niya ang imbitasyon. Sa loob, bukod sa mga nakaprint na detalye, may isang sulat kamay na mensahe sa ilalim. Ninang Hira, sana makarating ka. Mahalaga ka sa amin. Lalo na sa ang salitang papa ay nakasulat ng may kaunting diin. May salong guhit, isang maliit na detalye, isang maliit na guhit ng tinta. Ngunit para kay Hiraya, iyon ay hindi isang guhit, iyon ay isang espada. Isang deklarasyon ng tagumpay, isang sampal sa mukha na nagsasabing, akin na siya, talo ka na. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang paanyaya. Ang kaarawan ng bata ay sa susunod na linggo na.
At alam niya, sa araw na yon, kailangan na niyang gumawa ng desisyon. Ang araw ng binyag at kaarawan ni Liam ay dumating. Sa loob ng 1 linggo, si Hiraya ay kumilos na parang isang perpektong ninang at asawa. Tumulong siya sa pag-aayos, nag-ambag para sa pagkain at ngumiti sa lahat ng pagkakataon. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay isang pusong naghahanda para sa digmaan. Ang imbitasyon, kasama ang nakakainsultong mensahe nito, ay nakatago sa kanyang drawer. Isang paalala ng kasinungalingang kailangan niyang wasakin. Kinahapunan, 2 oras bago ang simula ng handaan, habang nag-aayos si Hiraya sa harap ng salamin, may kumatok sa kanilang pinto. Isang delivery man. May dala itong isang maliit na brown box. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang pangalan at address lamang niya ang nakasulat. "Salamat po," sabi niya sa delivery man, puno ng pagtataka. Wala naman siyang inaasahang padala. Dinala niya ang kahon sa loob ng kanilang silid at maingat na binuksan. Sa loob, wala itong anumang palamuti o sulat. Ang tanging laman ay isang brown envelope. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaabot iyon. May kakaibang bigat at lamigang sobre na tila nagbabadya ng isang bagay na mahalaga. Binuksan niya ito. Ang unang papel na kanyang nakita ay isang kopya ng isang opisyal na dokumento. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang Certificate of Live Birth. Binasa niya ang mga detalye. Name of child, Liam Ramos, date of birth. Ang eksaktong petsa ng kapanganakan ni Liam. Place of birth, ang pangalan ng ospital kung saan nanganak si Mahalina. Name of mother, Mahalina Ramos. Huminto ang kanyang paghinga. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa pinakakritikal na bahagi ng dokumento. Ang espasyo para sa pangalan ng ama. Name of father. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan. Lino Salcedo. Lino Salcedo, ang pangalan ng kanyang asawa. Ang pangalan ng lalaking ipinangako sa kanya ang buong mundo. Nakatatak doon sa itim at puti. Isang katotohanang hindi na maitatanggi. Isang legal na dokumento ng kanilang kataksilan. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Nabitawan niya ang dokumento at napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang mga hinala, ang mga pira-pirasong ebidensya, ang mga gabing walang tulog, lahat ay nagkaroon ng katuparan sa isang pirasong papel. Hindi na ito haka-haka. Ito na ang katotohanan. Ngunit may isa pa palang papel sa loob ng sobre. Isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Kinuha niya ito. Ang mga daliri manhid na sa panginginig. Binuksan niya. Nakasulat dito sa simpleng sulat kamay. Huwag ka nang maging tanga sa selebrasyon ng kasinungalingan nila. Walang pangalan, walang pirma. Isang mensahe mula sa isang anino na tila mas nakakaalam pa sa kanya. Ngunit hindi na mahalaga kung sino ang nagpadala. Ang mahalaga ay ang mensaheng dala nito. Isang sampal na gumising sa kanya mula sa mahabang pagkukunwari. Napaupo si Hiraya sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang una niyang naramdaman ay hindi galit, kundi isang napakalalim na sakit. Ang sakit ng pagkawasak. Para siyang isang gusaling pinaghirapang itayo sa loob ng 10 taon na gumuho sa isang iglap. Ang bawat haligi ng pagtitiwala, pagmamahal, at pagkakaibigan ay nawasak. Nag-iwan sa kanya ng mga durog na piraso. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang hagulgol na puno ng sakit at galit. Inilabas niya ang lahat ng luhang matagal na niyang kinimkim. Ang sakit ng bawat negatibong pregnancy test. Ang sakit ng bawat kasinungalingan ni Lino. Ang sakit ng pagtatraidor ng isang babaeng tinuring niyang kapatid. Ngunit habang nauubos ang kanyang mga luha, isang bagong damdamin ang pumalit.
Isang damdaming hindi niya inaasahan. Isang malamig at matigas na determinasyon. Tumayo siya mula sa sahig. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay hindi na ang Hiraya na martir. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng lungkot, kundi puno ng apoy. Kinuha niya ang birth certificate. Kumuha siya ng isang picture frame mula sa drawer. Isang frame na nakalaan sana para sa unang litrato ng kanilang magiging anak. Maingat niyang inilagay ang dokumento sa loob nito. Pagkatapos, pumunta siya sa kanyang aparador. Hindi niya pinili ang bestidang inihanda niya. Isang simpleng bestida na angkop para sa isang ninang. Sa halip, pinili niya ang pinakamaganda at pinakaelegante niyang damit. Isang pulang bestida na minsan lang niyang isinuot. Isang bestida na nagpapalabas ng kanyang lakas at ganda. Nag-ayos siya ng mabuti. Naglagay ng makeup, hindi para itago ang kanyang kalungkutan, kundi para bigyang diin ang kanyang tapang. Ang bawat pagpahid ng lipstick sa kanyang labi ay tila isang paghahanda para sa laban. Paglabas niya ng silid, dala-dala ang isang magandang gift bag, naabutan niya si Lino na naghihintay sa sala. "Wow, mahal," sabi ni Lino, tila nabighani. "Ang ganda-ganda mo, para kang hindi pupunta sa binyag." Ngumiti si Hiraya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Gusto ko lang maging espesyal sa espesyal na araw ng inaanak ko." Inabot niya ang kanyang kamay kay Lino. "Tara na, baka malate pa tayo sa selebrasyon." Hinawakan ni Lino ang kanyang kamay. Walang kamalay-malay na ang babaeng hawak niya ay hindi na ang asawang kilala niya. Ang hawak niya ay isang babaeng handa nang sunugin ang mundo nilang binuo sa kasinungalingan. Ang hardin sa likod bahay ni Hiraya at Lino ay ginawang isang munting paraiso para sa selebrasyon. May mga lobong kulay asul at puti, mga banderitas na nakasabit sa mga puno, at isang mahabang mesa na puno ng pagkain. Ang mga bisita, mga kamag-anak ni Lino, mga kaibigan, at ilang kapitbahay ay masayang nagkukwentuhan. Ang kanilang mga tawanan ay sumasabay sa masayang tugtugin. Sa gitna ng lahat, sa isang espesyal na upuan, nakaupo si Mahalina. Karga-karga ang natutulog na si Liam. Nakasuot siya ng isang puting bestida na bumagay sa kanyang aura bilang isang mapagmahal na ina. Sa tabi niya, laging nakaalalay si Lino. Inaasikaso ang mga bisita na para bang siya ang ama ng nagdiriwang, isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Pagdating ni Hiraya mula sa loob ng bahay, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang kanyang pulang bestida ay isang matapang na kulay sa gitna ng malambot na pastel ng selebrasyon. Ang kanyang postura ay tuwid. Ang kanyang paglakad ay may bigat at layunin. Bawat hakbang niya ay tila kinakalkula. "Hira, amiga!" Masayang bati ni Mahalina nang makita siya. "Kanina ka pa namin hinahanap. Halika, umupo ka sa tabi namin." Ngumiti si Hiraya, isang ngiting matamis ngunit walang init. "Happy birthday, inaanak," sabi niya. Marang hinaplos ang pisngi ni Liam. "At congratulations sa'yo, Halina. Ang ganda-ganda mo ngayon." "Salamat, Yama Hira. Pero ikaw talaga ang agaw pansin." Biro ni Mahalina. "Parang ikaw ang may kaarawan." "Espesyal kasi ang araw na to," sagot ni Hiraya. Ang mga matay makahulugang tumingin kay Lino na biglang naging hindi komportable. "Kaya dapat lang na maging espesyal din ako." Naupo siya sa tabi nila, kumilos na parang walang anumang problema. Nakipagkwentuhan siya sa mga bisita, tumawa sa kanilang mga biro, at tinanong pa ang nanay ni Lino tungkol sa bago nitong mga tanim. Nakita niya ang pagluwag ng tensyon sa mga mukha ni Lino at Mahalina. Sa kanilang isip, ang Hiraya na kaharap nila ay ang Hiraya na tanga, ang Hiraya na bulag. Pagkatapos ng kantahan ng happy birthday,
At pag-ihip ng kandila sa cake, dumating na ang oras ng pagbubukas ng mga regalo. Isa-isang binuksan ni Mahalina ang mga regalo para kay Liam. Ipinapakita sa lahat ang mga damit, laruan, at iba pang gamit. At syempre, sabi ni Mahalina, ang pinakahihintay nating lahat, ang regalo mula sa napakabait na ninang, si Ninang Hiraya. Nagpalakpakan ng mga tao. Tumayo si Hiraya, kinuha ang magandang gift bag na inihanda niya at lumapit sa kanila. Ang lahat ay nakatingin, nag-aabang. Isang maliit na regalo lang, sabi ni Hiraya. Ang boses ay malinaw at matatag, sapat para marinig ng lahat. Isang bagay na makakatulong para hindi ninyo makalimutan ang napaka-espesyal na araw na ito. Isang bagay na magpapatunay kung gaano ka-espesyal si Liam sa inyong dalawa. Inabot niya ang regalo kay Mahalina. Ito ay isang kahon na balot sa magandang papel. Tinanggap ito ni Mahalina nang may malapad na ngiti. Ano kaya to? Kinikilig na, sabi ni Mahalina habang pinupunit ang balot. Ang bigat. Pagbukas niya ng kahon, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mukha ay namutla. Sa loob ng kahon, walang laruan, walang damit. Ang tanging laman ay ang picture frame na inihanda ni Hiraya. At sa loob ng frame, malinaw na nakikita ng lahat ang kopya ng birth certificate ni Liam. Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong hardin. Ang masayang tugtugin ay tila biglang huminto. Ang mga tawanan ay namatay. Lahat ng mata ay nakatuon sa dokumentong hawak ni Mahalina. Si Lino, na nakatayo sa likod ni Mahalina, ay sumilip. Nang makita niya kung ano iyon, ang kanyang mukha ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Napaurong siya ng isang hakbang na para bang nakakita ng multo, at sa gitna ng katahimikang iyon, nagsalita si Hiraya. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay kalmado, malamig at puno ng diin. Happy first birthday sa anak ninyo, sabi niya. Tinitingnan ng diretso sina Lino at Mahalina. Isang regalo para hindi ninyo makalimutan ang bunga ng kataksilan nyo. Ang bawat salita ay tumama na parang isang malakas na sampal. Nabitawan ni Mahalina ang frame. Bumagsak ito sa damuhan, ang salamin ay nabasag at nagkapira-piraso. Ang nanay ni Lino na nakaupo malapit sa kanila ay tumayo. Anong kalokohan ito? Nanginginig na tanong nito. Tanungin niyo po ang anak ninyo, tita. Sagot ni Hiraya, hindi inaalis ang tingin kay Lino. Tanungin niyo siya kung bakit ang pangalan niya ang nakasulat bilang ama sa birth certificate ng anak ng matalik kong kaibigan. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa ina ni Lino bago ito nawalan ng malay at bumagsak sa kanyang upuan. Nagkagulo ang mga bisita. Ang ilan ay tumakbo para tulungan ang matanda. Ang iba ay nagbubulungan, ang kanilang mga matay puno ng paghuhusga habang nakatingin kina Lino at Mahalina. Ang pista ay naging isang sirko ng eskandalo. Hiraya, mag-usap tayo. Pakiusap ni Lino. Sinusubukang hawakan ang braso niya. Iwinaksi ni Hiraya ang kamay nito. At sa harap ng lahat ng mga matang nakatingin sa kanila, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang magagawa niya. Sinampal niya si Lino, isang malutong at malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang puwersa niyon ay hindi lamang galing sa kanyang kamay, kundi sa bigat ng 10 taon ng pagmamahal, 1 taon ng pag-asa, at 9 na buwan ng kasinungalingan. Tapos na tayong mag-usap, sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Tinalikuran niya ang gulo, ang nabasag na frame, ang umiiyak na si Mahalina, ang natarantang si Lino, ang mga nagbubulungang bisita. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay isang paglaya
Mula sa mundong binuo sa panloloko, hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, papalayo sa mga guho ng kanyang nakaraan, patungo sa isang kinabukasang hindi niya pa alam kung saan magsisimula. Hindi alam ni Hiraya kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang magmaneho, kailangan niyang lumayo. Ang mga ilaw ng kalsada ay dumadaan sa kanyang paningin na parang mga nag-uunahang guhit ng liwanag. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga buko ng kanyang daliri ay puting-puti na sa diin. Ang tanging naririnig niya sa loob ng kotse ay ang sarili niyang pira-pirasong paghinga at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang bawat kanto, bawat puno, bawat lumang bahay sa Baryo Liwayway ay tila isang multo mula sa nakaraan. Dito sila unang nag-date ni Lino. Sa tindahang yon, sila laging bumibili ng ice cream. Sa ilalim ng punong yon siya unang hinalikan nito. Ang mga alaala na dating nagbibigay sa kanya ng kilig at init ay ngayoy mga punyal na tumutusok sa kanyang puso. Ikaw lang, Hiraya. Ikaw lang ang pangarap ko. Pangako yan. Ang pangako. Ang walang kamatayang pangako na naging pundasyon ng kanyang buong mundo. Ngayon, ang pundasyong yon ay gumuho at siya ay nahuhulog sa isang madilim na kawalan. Hindi niya namalayan. Ang kanyang mga kamay ay may sariling isip. Dinala siya ng kotse sa isang pamilyar na lugar, ang maliit at tagong dalampasigan sa dulo ng baryo. Dito sila laging pumupunta ni Lino kapag gusto nilang takasan ang mundo. Dito nila pinangarap ang kanilang bahay, ang kanilang mga anak, ang kanilang pagtanda. Ipinatay niya ang makina ng kotse. Sa kanyang harapan, ang madilim na dagat ay payapa. Ang alon ay marahang humahalik sa buhanginan. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap. Ang katahimikan sa labas ay isang malaking kabalintunaan sa gera na nagaganap sa loob niya. At doon, sa loob ng kanyang kotse, sa lugar ng kanilang mga pangarap, nagsimula siyang masira. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sinundan pa ng isa at isa pa hanggang sa naging isang malakas na hagulgol. Ang sakit na pinigilan niya kanina sa party ay bumuhos na parang isang sirang dam. Bakit? Sigaw niya sa kawalan. Ang boses ay basag at puno ng pait. Bakit sa akin? Hinampas niya ang manibela. Isa, dalawa, tatlong beses. Ang sakit sa kanyang mga palad ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Ibinigay ko ang lahat. Patuloy niyang sigaw. Ang mga luhay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. 10 taon, 10 taon ng buhay ko, ibinigay ko sa'yo, sa inyo. Wala na, wala nang natira. Ang kanyang asawa, na pag-ibig ng kanyang buhay. Ang kanyang matalik na kaibigan, na tinuring niyang kapatid. Ang pangarap niyang maging isang ina, na tinupad nila sa likod ng kanyang mga mata. Ang kanyang tiwala, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang sarili, lahat ninakaw sa kanya. Sumubsob siya sa manibela, ang katawan ay nanginginig sa bawat hagulgol. Pakiramdam niya ay nalulunod siya, walang hangin, walang liwanag. Ito na ang dulo. Ito ang pinakailalim ng balon. Ito ang pakiramdam ng pagiging wasak. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa passenger seat. Umilaw ang screen. Ang pangalan ni Lino. Hinayaan niya itong mag-ring hanggang sa mamatay. Ilang sandali pa, muling umilaw ang screen. Ang pangalan naman ni Mahalina. Sa isang iglap ng matinding galit, kinuha niya ang telepono. Tinitigan niya ang pangalan ng babaeng sumira sa kanya. Pinindot niya ang ignore. Muli itong tumawag. At muli, "Tigilan niyo na ako!" Sigaw niya na para bang naririnig siya ng mga ito. Sa huli, sa panginginig ng mga kamay, pinatay niya ang telepono. Ayaw na niyang makarinig.
Ayaw na niyang makakita. Gusto na lang niyang maglaho. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, habang nakatitig siya sa madilim na dashboard, isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa grocery store. Isang ngasang ngiti. Isang pares ng mga matang tila nakakaintindi. Isang business card. Kung sakaling kailangan mo ng kausap, tawagan mo lang ako. Ang mga salita ni Sinag ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Isang hibla ng lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Gropingly, kinapa niya ang kanyang pitaka. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ito. At doon, sa isang maliit na bulsa, nakita niya ang puting card. Sinag Aguilar, Architect. Tinitigan niya ang numero. Ilang minuto siyang nag-alinlangan. Isang bahagi niya ang nagsasabing, huwag. Huwag nang mandamay ng iba. Huwag nang magtiwala kahit kanino. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging pagod ng mag-isa, ang bahaging gustong maligtas, ay nanaig. Binuksan niyang muli ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi na makapindot sa keypad. Isa-isang niyang tinipa ang numero. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang puso niya'y kumakabog. Pagkatapos ng 2 ring, isang kalmado at pamilyar na boses ang sumagot. Hello! Narinig ni Hiraya ang boses ni Sinag sa kabilang linya. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang bumuo ng mga salita. Ngunit walang lumabas. Ang tanging kumawala sa kanyang mga labi ay isang malakas na hikbi, isang tunog ng tuluyang pagkawasak. Hello? Hira, ikaw ba yan? Tanong ng boses, ngayon ay puno na ng pag-aalala. Sa huli, sa kaunting lakas na natitira sa kanya, nagawa niyang bumulong ng 2 salita. 2 salita na naglalaman ng lahat ng kanyang sakit, takot at kawalan ng pag-asa. Tulungan mo ako. Hindi nagtanong si Sinag kung nasaan siya. Ang tanging sinabi nito ay, huwag kang aalis dyan. Papunta na ako. 20 minuto. Sa loob ng 20 minuto na yon, nanatili si Hiraya sa loob ng kotse, nakatingin sa kawalan. Ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy. Nang may isang sasakyang huminto sa kanyang likuran, at ang mga headlight nito ay tumama sa kanyang rear view mirror, hindi siya natakot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, naramdaman niya ang isang bahagyang kalma. Dahan-dahang bumaba si Sinag mula sa kanyang sasakyan. Hindi ito nagsalita. Binuksan lang nito ang pinto sa passenger side ng kotse ni Hiraya at umupo sa tabi niya. Ilang sandali silang nanatili sa katahimikan, tanging ang tunog lamang ng alon ang maririnig. Gusto mo bang magkwento? Mahinang tanong ni Sinag, hindi tumitingin sa kanya, na para bang binibigyan siya ng espasyo. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa harap ng lalaking halos 1 dekada niyang hindi nakausap, bumuhos ang lahat. Ikinuwento ni Hiraya ang bawat detalye, ang pangarap na magkaanak, ang pagdating ni Mahalina, ang mga kasinungalingan ni Lino, ang birth certificate, ang pagsabog sa pista. Hindi siya pinutol ni Sinag. Nakinig lang ito. Ang kanyang presensya ay isang matatag na pader na masasandalan. Nang matapos si Hirayag magkwento, ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang madilim na kalangitan ay unti-unting nagkakaroon ng kulay mula sa itim, naging asul, hanggang sa magkaroon ng bahid ng kulay kahel sa silangan. Hindi ka na pwedeng bumalik doon, sabi ni Sinag. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Wala akong ibang pupuntahan, mahinang sagot ni Hiraya. Mayroon, sabi ni Sinag. May maliit akong condo unit sa bayan na hindi ko pa nagagamit. Pwede kang manatili doon hanggat gusto mo. Walang makakaalam, walang makakaistorbo sa'yo. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon. Ang kailangan mo ngayon ay isang lugar kung saan ka pwedeng huminga. At sa payak na alok na yon, walang halong malisya,
Walang hinihintay na kapalit, naramdaman ni Hiraya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, ang seguridad. Sa tulong ni Sinag, bumalik sila sa bahay ni Nalino ng napakaaga habang ang lahat ay tulog pa dahil sa gulo kagabi. Habang si Sinag ay naghihintay sa kotse, mabilis na pumasok si Hiraya sa loob. Hindi na siya pumasok sa kanilang silid. Ang kinuha lang niya ay ang kanyang mga importanteng dokumento, ilang damit, at ang album ng kanilang kasal. Nag-iwan siya ng isang maikling sulat sa mesa. Kailangan ko ng abogado. Ang condo unit ni Sinag ay simple, malinis, at higit sa lahat, payapa. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 1 taon, nakatulog si Hiraya nang walang bigat sa dibdib. Kinabukasan, sinamahan siya ni Sinag sa isang law firm na kilala nito. Ang abogadong humarap sa kanila ay isang babae, si Attorney Ramirez, isang babaeng may matalas na tingin at walang paligoy-ligoy na pananalita. Base sa kwento mo, Mrs. Salcedo, sabi ni Attorney Ramirez matapos marinig ang lahat, hindi lang ito simpleng kaso ng annulment. Ito ay may legal grounds para sa psychological incapacity on Lino's part at pwede rin tayong magsampa ng hiwalay na civil case for damages laban kay Miss Ramos for alienation of affection and moral damages. Gawin niyo po ang lahat ng kailangang gawin, determinadong sabi ni Hiraya. Ang gusto ko lang ay makuha ang hustisya at makalaya sa kanila. Nagsimula ang laban. Ang demanda ay isinampa. Ang balita ay kumalat sa kanilang maliit na baryo na parang apoy. Si Hiraya, sa payo ng kanyang abogado, ay nanatili sa kondo. Iniiwasan ang tsismis at paghuhusga. Si Sinag ang naging kanyang tulay sa labas ng mundo. Nagdadala sa kanya ng pagkain, mga libro, at higit sa lahat, ng normal na kwentuhan na walang kinalaman sa kanyang problema. Isang hapon, dumating si Lino sa kondo. Paano nito nalaman ang lugar ay isang misteryo? Kumatok ito ng kumatok. Sumisigaw ng kanyang pangalan. Hira, please, mag-usap tayo. Patawarin mo na ako. Sigaw nito mula sa labas. Nakatayo lang si Hiraya sa likod ng pinto. Nakikinig. Ang puso'y hindi na kumikibo. Ang dating pagmamahal ay napalitan na ng isang manhid na pakiramdam. Hindi niya binuksan ang pinto. Nagsimulang magkaroon ng lamat ang pagsasama ni Nalino at Mahalina. Sa ilalim ng bigat ng demanda at ng panghuhusga ng lipunan, ang kanilang pagmamahalan ay nasubok. Dumating kay Hiraya ang balita mula sa isang dating kaibigan na palagi na raw nag-aaway ang dalawa. Nagsisihan sa nangyari. Nagtatalo tungkol sa pera para sa abogado. Ang bahay na inagaw nila kay Hiraya ay hindi na naging isang masayang tahanan, kundi isang arena ng kanilang mga pagsisisi. Isang araw, tumawag ang abogado ni Mahalina kay Attorney Ramirez. May alok sila. Pumunta si Hiraya sa opisina ng kanyang abogado. May offer sila. Sabi ni Attorney Ramirez, inilapag ang isang folder sa mesa. Handa si Miss Ramos na bayaran ka ng malaking halaga in exchange for you dropping the civil case against her. Binuksan ni Hiraya ang folder. Ang numerong nakasulat doon ay sapat na para makapagsimula siyang muli, para makabili ng sarili niyang bahay at lupa, para mabuhay ng komportable. Isang malaking halaga. Isang malaking tukso. Tiningnan niya si Attorney Ramirez. Ito po ba ang halaga ng pagkatao ko? Ito ba ang bayad sa lahat ng sakit, sa lahat ng luha, sa lahat ng gabing hindi ako makatulog? Isinara ni Hiraya ang folder at marahang itinulak pabalik sa kanyang abogado. Hindi, sabi niya. Ang boses ay puno ng determinasyon na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Ituloy natin ang kaso. Ang pagtanggi ni Hiraya sa alok ni Mahalina ay isang deklarasyon. Hindi na siya ang babaeng handang magparaya para sa kapayapaan. Ang kapayapaan niya ngayon ay nakasalalay sa pagkamit ng hustisya. Ang desisyong iyon
ang nagsara sa pinto ng kanyang nakaraan at nagbukas ng bintana para sa kanyang kinabukasan. Hindi nabibili ang dignidad ko, sabi niya kay Attorney Ramirez. Ang mga salitang yon ay naging kanyang mantra. Habang naghihintay sa takbo ng kaso, napagtanto ni Hiraya na hindi siya pwedeng manatiling nakakulong sa 4 na sulok ng kondo ni Sinag. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang bumuo ng sarili niyang mundo, tulad ng sinabi nito sa kanya noon. Sa tulong ng kaunting naipon at sa pagbebenta ng ilang alahas na bigay sa kanya noon ni Lino, naghahanap si Hiraya ng isang maliit na pwesto sa bayan. Isang maliit na espasyo na may malaking bintanang salamin. Perpekto para sa isang pangarap na matagal na niyang itinatago. Ang magkaroon ng sarili niyang flower and coffee shop. Ibuhos niya ang kanyang sarili sa pag-aayos ng lugar. Siya mismo ang nagpinta ng mga pader ng kulay cream. Siya ang pumili ng mga muebles na gawa sa kahoy. At si Sinag, sa kanyang libreng oras, ay laging naroon. Hindi bilang isang arkitekto, kundi bilang isang kaibigan. Tumutulong ito sa pagbubuhat, nag-aabot ng martilyo, at higit sa lahat, nagbibigay ng suporta at tawanan na unti-unting nagpapagaling sa mga sugat sa puso ni Hiraya. Ano ang ipapangalan mo rito? Tanong ni Sinag isang hapon, habang pareho silang nagpapahinga at umiinom ng kape sa sahig, napapalibutan ng mga lata ng pintura. Ngumiti si Hiraya. Hiraya, sagot niya, dahil ito ang katuparan ng pangarap ko, ang sarili kong Hiraya. Ang kanilang pagsasama ay natural, walang pilitan. Ang mga gabi ng pag-uusap ay unti-unting napalitan ng mga komportableng katahimikan. Ang mga tingin ng pag-aalala ay naging mga tingin ng paghanga. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga paso ng bulaklak, hindi sinasadyang nagkadikitan ng kanilang mga kamay. Pareho silang natigilan. Tumingin si Sinag sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng emosyon. Hira, mahinang sabi nito. Alam kong masyadong mabilis. Alam kong marami kang pinagdadaanan. Pero hindi ko na kayang itago. Mula pa noong high school, ikaw na. At ngayon, nang makita kitang muli, kahit sa gitna ng sakit na nararamdaman mo, mas lalo lang kitang hinangaan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi ako nanloloko, Hira. Hihintayin kita, kahit gaano katagal. Hindi sumagot si Hiraya. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya binawi ang kanyang kamay. Dumating ang araw ng hearing. Sa loob ng korte, ang hangin ay mabigat. Nakaupo si Hiraya sa isang panig, kasama si Attorney Ramirez at si Sinag na nasa likod niya bilang suporta. Sa kabilang panig, nakaupo sina Lino at Mahalina. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay tila mas malawak pa kaysa sa pasilyo yon ng korte. Nang tawagin si Hiraya sa witness stand, naglakad siya ng may dignidad. Sinagot niya ang bawat tanong ng kanyang abogado ng may katatagan. Isinasalaysay ang bawat kasinungalingan, bawat sakit, bawat patunay ng panloloko. Hindi siya umiyak. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Nang turn na ng abogado ni Nalino at Mahalina, sinubukan siyang sirain. Pinalabas siyang isang asawang selosa, isang babaeng bitter dahil hindi magkaanak. Hindi ba't totoo, Mrs. Salcedo? Tanong ng abogado, na ang lahat ng ito ay dahil lamang sa hindi mo matanggap na si Miss Ramos ay nabigyan ng isang bagay na hindi mo kayang ibigay sa asawa mo? Tumingin si Hiraya sa hurado, pagkatapos ay sa abogado. Ang hindi ko matanggap, sir, ay ang pagsisinungaling. Ang hindi ko matanggap ay ang pagtataksil ng 2 taong pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko. Matatag na sagot niya. Ang pagiging ina ay isang biyaya, hindi isang karapatan na dapat agawin sa pamamagitan ng panloloko. Pagkatapos ng ilang linggo ng paglilitis, dumating ang araw ng paghatol. Puno ang courtroom. After careful deliberation, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. The court finds sufficient evidence
to grant the petition for annulment on the grounds of psychological incapacity. Furthermore, in the civil case, the court finds Mr. Salcedo and Ms. Ramos jointly liable for the moral and exemplary damages inflicted upon Mrs. Hiraya Alcantara. Isang malakas na yes ang narinig mula kay Attorney Ramirez. Napahawak si Hiraya sa kamay ni Sinag at isang malaking bigat ang tila na bunot mula sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa kabilang panig. Nakita niya ang pagkagupo sa mukha ni Lino at ang galit sa mga mata ni Mahalina na nakaturo hindi sa kanya, kundi kay Lino. Nanalo siya. Hindi lang sa korte, nanalo siya para sa kanyang sarili. Paglabas nila ng courthouse, sinalubong sila ng sikat ng araw. Huminga ng malalim si Hiraya. Isang hininga ng kalayaan. Ilang buwan ang lumipas, ang Hiraya Cafe and Blooms ay naging isang paboritong lugar sa bayan. Ang bawat sulok ay puno ng buhay, ng amoy ng kape at mga bulaklak. Si Hiraya na laging naroon ay may bagong kislap sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng isang bouquet ng mga puting rosas, pumasok si Sinag. May dalang 2 tasa ng paborito nilang kape. Para sa pinakamagandang may-ari ng coffee shop sa buong mundo. Nakangiting sabi nito, "Salamat," sagot ni Hiraya. Inaamoy ang mga rosas. "Para saan pala to?" "Para sa isang kliyente. Magpo-propose daw siya mamaya," kwento niya. "Swerte naman ng babae," sabi ni Sinag. Ngumiti si Hiraya. "Swerte rin ako." Tumingin siya kay Sinag. "Swerte ako dahil dumating ka." Sa gitna ng kanyang munting paraiso, napagtanto ni Hiraya na ang tunay na kaligayahan ay hindi pala ang pagtupad sa isang lumang pangarap. Ito ay ang katapangang bumuo ng isang panibago. Isang araw, habang abala siya sa counter, may isang sulat na dumating para sa kanya. Isang ordinaryong sobre, ngunit ang address ng nagpadala ay mula sa isang malayong probinsya na hindi niya kilala. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. 2 taon ang lumipas. Ang Hiraya Cafe and Blooms ay hindi na lang isang coffee shop. Ito ay naging isang komunidad, isang lugar kung saan ang mga tao ay nagbabahagi ng kwento, tumatawa, at minsan umiiyak. At sa sentro ng lahat ng ito ay si Hiraya, hindi na Salcedo, kundi Alcantara, isang pangalang muli niyang inangkin bilang simbolo ng kanyang buong pagkatao. Ang relasyon nila ni Sinag ay namukadkad na parang mga bulaklak sa kanyang hardin, dahan-dahan, natural at matatag. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi isinilang mula sa mga nag-aalab na pangako ng kabataan, kundi itinayo sa pundasyon ng respeto, pag-unawa at paghilom. Isang hapon, habang nagdidilig si Hiraya ng mga halaman sa labas ng kanyang shop, naramdaman niya ang isang bahagyang pagkahilo. Napahawak siya sa isang upuan. Nitong mga nakaraang linggo, lagi na lang siyang nakakaramdam ng pagod at kakaibang panlasa. Isang pamilyar na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ayaw na niyang umasa. Pagdating ni Sinag para sunduin siya, napansin nito ang kanyang pamumutla. "Okay ka lang, mahal?" Nag-aalalang tanong nito. "Nahilo lang ako," sagot niya. Kinabukasan pinilit siya ni Sinag na magpatingin sa doktor. Mag-isa lang siyang pumasok sa klinika. Ayaw niyang bigyan ng maling pag-asa ang lalaking walang ibang ginawa, kundi bigyan siya ng kaligayahan. Pagkalipas ng 1 oras, lumabas si Hiraya ng klinika. Dala niya ang isang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa hindi makapaniwalang tuwa. Sumakay siya sa kanyang kotse at doon, sa katahimikan, binuksan niya ang sobre. Isang salita. Positive. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi ngayon ay hindi na luha ng kabiguan, kundi luha ng purong kaligayahan, ang pangarap na matagal niyang iniyakan.
Ang biyayang inakala niyang hindi para sa kanya ay kusang dumating sa panahong hindi niya inaasahan, sa piling ng tamang tao. Pag-uwi niya sa maliit ngunit maaliwalas na bahay na idinisenyo at itinayo ni Sinag para sa kanila, naabutan niya itong nagluluto ng hapunan. Ang amoy ng bawang at sibuyas ay pumuno sa hangin. "Kamusta ang check-up?" tanong nito. Hinalikan siya sa noo. Walang sinabi si Hiraya. Ngumiti lang siya at iniabot ang sobre. Nagtatakang kinuha iyon ni Sinag. Pagbukas nito at pagkabasa sa resulta, natigilan ito. Binitiwan nito ang sandok na hawak at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Hiraya. Maingat nitong inilapat ang kanyang tainga sa tiyan ni Hiraya na para bang may maririnig na siya. "Totoo ba to?" bulong ni Sinag. Ang boses ay nanginginig. Tumango si Hiraya. Ang mga luhay patuloy sa pag-agos. Niyakap siya ni Sinag. Isang yakap na puno ng pangako, tuwa at pasasalamat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hiraya ang tunay na kahulugan ng pagiging kumpleto. Hindi dahil sa magkakaanak na siya, kundi dahil natagpuan niya ang isang pag-ibig na buo, tapat, at hindi humihingi ng anumang patunay. Isang linggo pagkatapos nilang malaman ang magandang balita, dumating ang sulat. Ang sulat mula sa malayong probinsya. Nakita ito ni Hiraya sa ibabaw ng kanilang lamesita, kasama ng iba pang mga liham. Sandali niya itong tinitigan. Kinikilala ang sulat kamay sa sobre. Sulat kamay ni Lino. May kaunting pag-aalinlangan, ngunit binuksan niya ito. Sa loob ay isang manipis at lukot na papel. "Hiraya, hindi ko alam kung mababasa mo ito. Hindi ko rin alam kung bakit ako sumusulat. Siguro dahil kailangan kong ilabas. Nabalitaan ko mula sa pinsan ko na masaya ka na raw. May sarili ka ng negosyo. May bago ka na raw. Mahal, masaya ako para sa'yo. Yan ang totoo. Karapat-dapat ka sa lahat ng yan." Kami? Naghiwalay na kami ni Mahalina. Ang pera na nakuha namin sa pagbebenta ng bahay ay naubos lang sa pagbabayad ng utang at sa mga abogado. Ang sisi, ang galit. Kinain kami ng buo. Ang anak namin, si Liam, ay nasa kanya. Nakikita ko lang siya minsan. Sa tuwing tinitingnan ko siya, naaalala ko ang lahat. Naaalala kita. Wala akong hinihinging tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Isinusulat ko lang ito para sabihin na sana napatawad mo na ako. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Para tuluyan ka ng maging malaya. Dino pagkatapos basahin ang sulat, tiniklop ito ni Hiraya ng dahan-dahan. Walang galit, walang sakit. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na awa at isang pakiramdam ng tuluyang pagsasara ng isang kabanata. Ang lino sa sulat ay hindi na ang halimaw sa kanyang nakaraan. Isa na lang siyang malungkot na alaala. Lumabas siya sa kanilang hardin kung saan nag-aayos si Sinag ng isang maliit na duyan. Lumapit siya rito at niyakap ito mula sa likod. "Sinong sumulat?" tanong ni Sinag. "Isang multo mula sa nakaraan," sagot ni Hiraya. Pero hindi na siya nakakatakot. Itinapon niya ang sulat sa isang tabi. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag at inilagay sa kanyang tiyan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay ang bukas. Ang mahalaga ay tayo. Habang papalubog ang araw sa kanilang bagong tahanan, pinanood nila ang pagkulay ng langit. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi na isang paalala ng kabiguan, kundi isang pangako ng panibagong umaga. Ang pangarap ni Hiraya ay natupad, hindi sa paraang inakala niya, kundi sa paraang itinakda ng tadhana. Ang tunay niyang Hiraya, ang bunga ng kanyang pag-asa, ay hindi lang ang anak na nasa sinapupunan niya, kundi ang babaeng buo, matatag, at malayang natutong magmahal muli. At dito nagwawakas ang kwento ng babaeng natutong hanapin ang kanyang tunay na Hiraya mula sa kaibuturan ng aking puso.
mga minamahal kong tagapakinig, at kasama sa paglalakbay na ito, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong pag-antabay mula simula hanggang wakas. Bawat kabanata ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay na sabay nating tinahak. Kasama ninyo akong nasaktan at umiyak para kay Hiraya. Kasama ninyo akong nakaramdam ng galit at pagkadismaya, kinalino at mahalina. At higit sa lahat, kasama ninyo akong nanalangin at umasa na sa kabila ng lahat ng sakit. May isang magandang bukas na naghihintay para sa kanya. Ang kwento ni Hiraya ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ibinibigay para sa kapakanan ng taong nanakit, kundi ito'y isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili upang tuluyang makalaya. Ito ay isang testamento na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, laging may pag-asang sisibol at ang pag-ibig na totoo at wagas ay hindi ipinipilit. Ito'y dumarating sa panahong handa na ang ating puso binubuo tayong muli at nagiging sinag sa ating madilim na nakaraan. Ngayon, nais ko namang pakinggan ang inyong mga puso. Ano ang aral na pinulot ninyo sa kwentong ito? Anong bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga boses at kwento ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagsasama sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Manatili po kayong matatag, puno ng pag-asa at laging piliin ang magmahal. Ako po ang inyong lingkod, laging nagpapasalamat.